Ngayong umaga mga kapobre, ito na po talaga yung video, yung interview ni DILG Secretary John Beck Remulla. At galing mismo sa kanyang bibig, sinasabi niya na lalagdaan talaga ng Pangulo ang term setting bill. At isama ko na rin mga kapobre yung panayam naman kay COMELEC Chairman George Garcia. Hello, good morning mga kapobre. Welcome back muli sa ating munting channel, Pobreng Mapalad Vlog. Today is August 1 na po. Time check is 11 in the morning. At ngayong umaga mga kapobre, pag-usapan natin muli barangay at SK election. Pero bago ang lahat, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course. Panibagong vlog tayo ngayon mga kapobre. Salamat muli sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayong araw mga kapobre is August 1 at umpisa na po ngayong araw ang voters registration na itinakda ng Commission on Election. So magparehistro na kayo. Yung iba siguro ayaw na kasi nga parang sa aking pananaw lang mga kapobre, parang walang eleksyon ang mangyayari sa December 1, 2025. Yung video ko kahapon na in-upload mga kapobre is legit po yon. Yung post ng TV5 na sinabi ng DILG Secretary na si John Beck Remulla na lalagdaan na daw ng Pangulo ang panukalang batas na term setting bill. So pinakita ko doon ang post. At ngayong umaga mga kapobre, ito na po talaga yung video, yung interview ni DILG Secretary John Beck Remulla. At galing mismo sa kanyang bibig at galing mismo sa kanyang bibig, sinasabi niya na lalagdaan talaga ng Pangulo ang term setting bill na yan. So ang mangyayari, ang eleksyon sa barangay at SK is sa susunod na taon na 2026. At ipakita ko sa inyo yung kanyang video at isama ko na rin mga kapobre yung panayam naman kay COMELEC Chairman George Garcia. At ayon sa kanya, may natanggap daw silang balita na pipirmahan na daw ng Pangulo ang term setting. Kaya yun ang kanilang hinihintay mga kapobre. So para malaman at makita natin at talagang mapaisip tayo na ito na po ay totoo at legit na po ito na postpone ang ating barangay at SK election. Panoorin natin, tunghayan natin at pakinggan natin mga kapobre. Here we go. It will be November 2026. I think almost final na. Malapit na pirma na Presidente. November 2026. 2 4-year terms pa sa mga susunod and para sa Kapitan at Pagkagawad, and 1 4-year term para sa SK. Wala nang re-election. Di po ba violation yun ng Supreme Court decision? Hindi naman. It will be questioned. I will see kung anong sasabihin nila. Kasi ang term na to naging 2 years lang eh. Diba? You cannot shorten it eh. So, ginagawa lang namin parehas yung sistema. Naghihintay ang Commission on Elections o COMELEC ng formal na aksyon ng Malacanang sa panukalang batas na nagtatakda ng fixed term ng barangay at sangguniang kabataan officials. Kapag pinirmahan ng Pangulo sa halip na December 1 ngayong taon ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ay sa November 2026 na. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, gaya ng sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG, nakatanggap din sila ng impormasyon na pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang bill. Mukhang ganun nga rin. Kaya lang siyempre napakahirap din mag-speculate at this point. Ito ay isang absolute discretion ng ating Pangulo. O, di ba? So, klaro. Parang 99% na yan. Walang eleksyon na magaganap sa December 1, 2025. So, yun. Wala tayong magagawa dyan. Kasi nga, desisyon na ng Pangulo yan. At alam naman natin na aprobado yan sa dalawang kapulungan, Kongreso at Senado. So, sino pa ang papalag dyan? Di approve talaga yan. So, dito na, si Atty. Makalintal, iwan ko lang kung maidipinsa niya yan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dyan pag nagpetisyon na siya sa Korte Suprema. So, hanggang dito na lang mga kapobre. Abang-abang kayo lagi mga kapobre kasi nga araw-araw tayong mag-update kasi alam ko marami ding naghihintay at nag-aabang sa mga update lalo na barangay at SK election. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. God bless. I love you all. Bye-bye.